What's going on guys, Don is here. May nagtatanong kasi sa akin yung gumawa ako ng mirror finish dito sa mahogany na solid wood. So makikita nyo naman na makintab siya. And na hot cup test na natin to and alcohol test. So ganun pa rin yung kanyang kintab, no? Walang nagbago. So may magtatanong sa akin kasi pwede ba to sa plywood? So gagawin natin to sa plywood. So kung makikita nyo naman, ito lang sample lang to. 1/4 lang na plywood. And step by step gagawin natin to, no? Maka-cover na rin natin dito yung staining. Kasi bala kong gawin is yung kalahati naka-stain and yung isa natural lang para makita yung difference. And para makita nyo rin kung paano yung proseso pag nag-stain. So una, liliyahin ko muna to ng 180 grit na sandpaper. No? Usually 120 yung ginagawa ko pero masyadong manipis lang yung veneer nito baka maputput agad. Kaya, so, 180 tayo. So, yan, 180. And kung walang stain, no, papahiran ko na to ng sanding sealer. Pero yung kalahati, stain ko to kaya may isang step ako na gagawin. So, itong side na to, itong stain natin, no. Papahiran ko muna ito ng lacquer thinner. So, ba't ko ba ginawa yun? No, gagawin ko dyan is pinangat ko muna yung mga fiber niya. Kasi pag natuyo yan, gagaspang yan eh. Kaya ko siya lilihain ulit pagkatuyo. So, ngayon medyo tuyo na and mararamdaman mo na nag-angatan yung fiber niya, no? And yun ang lilihain ulit natin ng 180. So, yan sobrang kinis niya kumpara dito, no? Pero ang gagawin ko ulit is babasahin ko ulit to. And i-wet sanding ko to gamit pa rin yung lacquer thinner. So nagturo sa akin ito, no, siyempre si Master Albert Dumdum. And pag nag-stain kayo ng ganito ginawa nyo, pagpahid nyo ng stain, ang sarap ipahid, no, ang dulas ng pagkapahid nya. So, antayin na lang natin itong matuyo. So, ito guys, tuyo na siya and napakakinis, no? Ngayon, lalagyan ko ng stain to. So, meron ako ditong oil tinting color na lamp black ang gagawin natin, no? Bali, dark ang gagawin ko para mas makita kung gaano siya kakintab. So, itong lamp black is sinaluan ko syempre ng paint thinner para makagawa tayo ng dark stain. So dahil ginawa natin yung kaninang wet sanding natin to, no, pag nilagay natin tong stain, wala nang aangat na mga fiber dito. So i-stain na natin. So yun, no, ang sarap ipahid ng oil wood stain. Walang sumasabit dito na fiber. Yan, halaan lang natin munang mag-absorb yung stain and bago natin punasan. So ito after 2 minutes, wipe lang natin yung excess, no, yung hindi na-absorb ng plywood. Matatagal lang matuyo ito pagka hindi mo pinanasan yung sobra. So kung nakukulangan ka pa sa pagka-dark, pagkatuyo nito, pwede mo ulit pahira ng stain. Pero sample lang naman to. Okay na to para sa akin. Then hintayin na natin matuyo bago natin i-sanding sealer. So ito guys, fully cured na siya and 2 araw bago ako nakabalik dito sa shop, no? And kung mararamdaman nyo lang to, no, nilagyan ko na to ng stain pero wala nang umangat na mga fiber dahil sa ginawa natin proseso nung una. So kung makikita nyo, yun, walang mga himul-mul na umangat, no? So next step natin is sanding sealer naman, no? I-seal naman natin ito gamit ang high solid sanding sealer ng base. Ito lang gagamitin natin, no, yung regular na roller brush. And pagdating naman dito sa may stain, no, huwag pa ulit-ulit katulad ng ginawa ko dito sa kabila.
Isang pasada lang no, lalo na kung paintbrush ang gamit nyo. So yun, no, hintayin lang natin siyang matuyo. So ito guys, natuyo na agad siya, no? And as expected, nag-angatan yung fibers nito. Pero ito, wala nang umangat. Okay na. So lilihain natin ito ulit ng 180 na sandpaper para matanggal yung mga umangat na fiber. Pero itong nang na-stain, hindi muna natin ito lilihain. Ito lang, yung walang stain. So yan, makinis na siya. Linisin lang ng konti din. Pasadahan ulit natin sila pareho ng sanding sealer. So yung kung nakita nyo, ito may stain is medyo pwede ko lang ulit-ulitin kasi nasil na yun ang unang coat eh. Kaya hindi nasasama yung stain dito. So antayin na lang natin siyang ulit matuyo. So ito guys, fully cured na ulit siya. And then pasadahan lang natin ng 180, light pass lang. Pareho na, pwede na natin itong lihain. So after 180, 220 grit naman. So ngayon makinis na, pasadahan ulit natin ng isa pang sanding sealer. So, waiting na naman tayo para matuyo. So, ito na mga boss, tuyo na yung ating lacquer sanding sealer, no? Naka 3 coats tayo dyan. At ito yung resulta niya. Sanding sealer pa lang yan. So, next step is liliahin ko to ng 320 grit na sandpaper. So, yan, makinis na siya, no? Nasa na lang natin. So yan, napakadulas na. So next natin is mag-a-apply na tayo ng high solid clear gloss lacquer. So ang gagamitin ko is ito sana, no, kaso boost na to eh. So pwede naman itong clear gloss lacquer, yung water white, no, maganda rin to lalo na sa mga light na mga wood nyo, no. Pag ito ginamit nyo, hindi siya maninilaw. And gagamitan ko lang din ito ng paintbrush, no? Pwede naman roller. Pag roller naman, ang kalaban doon is mga orange peel. Pero ito naman, brush marks naman ang magiging kalaban natin dyan sa finish. So usually, ang ginagamit ko sa mga project ko talaga is yung Omega na baby roller, no? Yun, maganda yung pagka-roll nun. Pero this time, papakita ko sa inyo na kahit paintbrush pa ang gamit nyo, makukuha natin yung mirror finish. So ito na yung ating first coat. So antayin na lang natin siyang matuyo. So ito guys, natuyo na yung ating first coat ng clear gloss lacquer. And kung makikita nyo, yan yung resulta niya, no? So sunod na yung gagawin dito is, papatungan na natin to agad. Lacquer type naman yung gamit natin. So dahil pag lacquer type, hindi mo na kailangan lihahin yan unless na makapitan ng alikabok or may hindi pantay na surface. Dahil ang lacquer, yung unang layer niya, pag pinatungan mo, is tutunawin niya yung first layer, magko-combine yun. Unlike halimbawa sa polyurethane, kailangan mong lihahin yun dahil papatong lang dun mismo yung top coat na ilalagay mo. So, try na natin to. Second coat. So yan, naka second coat na tayo. So gagawin natin yung proseso to, apat na coat. Okay na to, pwede na tayo mag-buffing. So antayin natin siyang matuyo, then third and final coat na yung fourth.
So guys, ito tuyo na yung ating clear gloss lacquer. And makita niyo ito yung itsura niya, no? Makintab naman siya pero hindi pa ito yung kintab na hinahanap natin. So mag-wet sanding tayo gamit yung 4 na grit na sandpaper. Sisimula tayo sa 400, then 600 grit, 800 hanggang 1000 grit na sandpaper. No, pwede nyo pantasan kung gusto nyo, pero para sa akin okay na to. So bakit ba kailangan na progressive sanding? Kasi pinagtatanong bakit hindi na lang 1,000 agad, no? So pagka 1,000 agad kasi, kung makita nyo, and lalo na brush ang ginamit natin, meron pa mga brush marks yan. And pag 1,000 grit agad, kikinis siya na 1,000, mararamdaman mo naman. Pero, pud-pud na yung 1,000 grit mo, hindi mo pa rin natatanggal yung mga marks na kailangan tanggalin. So kaya kailangan sa aggressive muna hanggang sa fine. Para yung mas malalalim at mas malalaki mark is matanggal. So mag-wet sanding na tayo. Ito, may tubig ako. And maglilihan na tayo. So yan, tapos na hanggang 1,000 grit na yung sandpaper na ginamit natin. And syempre pupunasan na natin to. So yan, makinis na siya. And ganyan yung itsura niya ngayon. Hindi na siya ganun kakintab pero makinis yan. And gagamitin natin to ng rubbing compound. Kahit anong brand, no, wala namang particular, basta rubbing compound siya. And then ibabuff na natin siya ng basahan na tuyo. Kung malaki yung project nyo, pwede kayong gumamit ng mga power sander nyo, no? Saka yung mga pambuff na machine. So yan na guys, no? Makintab at makinis na to. So hanap tayo ng magandang angle para makita nyo yung resulta. So yan guys, even sa plywood is kaya natin gawin yung ganitong klaseng finish. And even though paintbrush pa ang ginamit natin, wala kayong makakita mga brush marks dyan. Hindi naman kailangan sa lahat ng project ay ganito. Of course, may binabagayan din ang ganitong klaseng mga finish. And syempre, depende na rin kung ano ang gusto nyo. Again, thanks for watching, keep safe, and see you on the next one.